I'm taking shots at the enemy. So hello sa mga nag-aabang ng update natin para ngayong week. Nais kong humingi ng paumanhin kasi 2 beses tayo na-delay sa ating regular updating na schedule. Kasi ang medyo marami kasi akong ginagawa nitong last week. Saka medyo nanibago ako sa pagre-record ng narration kasi bago ko gawin yung narration bago ko simulan tong chapter 151 na may narration. Meron kasi akong sinusunod na task sa isang araw. Bale, kasi nagtatype din ako ng story eh. Bale, nangyari, tumatagal kasi ang editing ng video at saka ng editing ng narration ng halos 2 to 4 hours. Depende sa haba ng chapter. Ngayon ko napagtanto na medyo time consuming kasi kumbaga nasira yung schedule kong ginawa nung simula ng buwan. So bali ngayong November ayusin ko yung schedule ko ng paggawa ng video saka pagta-type ng story para maging maayos yung ating updating na uli ng YouTube channel natin. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi na lang sa Wattpad natin ilagay yung story ang masabi ko lang kasi sa Wattpad kasi hindi kasi ako mamonetize doon. Kaya sana pagbigyan na ninyo kasi ito namang sa YouTube ay mapapanood nyo ng libre. Kumbaga habang sa YouTube ako nag-upload, may chance na dumami yung subscribers natin dito. Tapos maybe in the near future pag tayo monetize na, pwede tayo magpa-raffle ng load o kaya kung ano kasi syempre may budget tayo. Kasi sa Wattpad kasi, may followers naman ako dong bilang. Kaso kung kasi dun kailangan kong i-diversify yung aking mga pwedeng mapag-upload nung video sa YouTube, nung story. Kayo, pwede din naman mag-upload sa Wattpad kaso gagawin ko siyang mas mabagal na update. Kasi gusto ko talagang ma-prioritize yung engagement at saka yung mga nagbabasa ng story dito sa YouTube channel ko kasi sa future kasi dito ko na i-upload lahat ng story ko na yung mga putol yung Strongest Powerless, yung A Place Where Heaven and Earth Meet, Book 2. Tapos yung iba pong mga story, bahala kong sa YouTube na natin ilagay with narration. Kaya kung papasin nyo, nakapokus na ako sa YouTube kaso ang mahirap lang talaga sa ganito, matrabaho siya. Kumbaga sa YouTube ay siyempre kailangan mong edit yung video tapos with narration. Tapos yung pag-layout pa ng panels na may mga nakasulat. Kumbaga maraming gagawin pero okay lang naman. So sorry. Bali ngayon November, bukas sana matapos ko yung chapter 158 para balik na tayo sa MWF. Pero so far naman, kaya ko pa rin maging consistent ng 3 chapters per week. Basta laging 3 chapters per week. Kung may madelay man na sa schedule natin, magiging 3 chapters per week pa rin yun. Kumbaga, sa isang linggo, 3 chapters automatic na rin pa rin yun. Hindi man masunod, pero 3 chapters pa rin siya kada week. So, simulan natin yung ating, medyo mahaba din tong chapter 157 kaya ganun. Chapter 157. Pagkaupo ng mga players ng Mansalay, ay siya namang seryosong pagtingin ni Andres sa mga ito. Habang umiinom nga ng tubig si Ricky ay hindi niya maiwasang matuwa dahil parang ibang tao raw ang kanyang GF. Parang hindi ito ang babaeng kasama niya palagi dahil sa mga oras na ito ay para talagang may datingan ito ng tulad ng sa isang coach. Hindi nga niya akalain na ganito ito, lalo na nga nang magsimula na silang mag-practice nitong mga nakarang mga linggo. Papa, tingnan mo si ate, parang iba ang dating sa bench ng Mansalay, parang hindi si ate. Nangingiting wika naman ni Andre na makikitang nakaupo sa pwesto na malapit din naman sa bench ni Mendez. Hindi na nga rin kasi nila sinabi sa kanyang kapatid na sila ay malapit dito dahil ayaw nilang mawala ang focus nito sa pagko-coach na ngayon lang mangyayari. What will you do now, Andrea? Malakas na team ang Puerto Galera at basa na panood ko ay mukhang sila talaga ang liyamado sa larong ito. Wika naman ni Isaiah sa sarili na pasimpleng napatingin sa kanyang anak. Sa tagal na niyang alam na gusto nito ang basketball,
ay talagang natutuwa pa rin naman siya dahil namana ng anak niya ang bagay na iyon mula sa kanya. Mahilig din namang manood ng basketball si Andre, pero iba raw pagdating kay Andrea. Maging siya nga ay hindi makapaniwalang magko-coach ito sa Provincial League. Ito ay matapos ang nangyari sa dalaga itong nakalipas na mga taon. And also, anong gagawin mo, Ricky? Wala pa ako nakikita magandang nagagawa mo. Yap, magandang start mo, but mas gusto ko ay ang kabuuan. Dagdag pa nga ng ama ni Andrea na napatingin din sa scoreboard sa itaas. Kaya pa naman daw habulin ang kalamangan ng kalaban. Pero kung walang gagawing adjustment ng kanyang anak na si Andrea, ay mukhang hindi niya makitang matatalo ng mga ito sina Henrik Ramirez. Rimiel Lorenzo, mag-ready ka, paglalaruin kita. Ikaw ang magiging point guard ng team. Wika nga ni Andrea at si Gerald naman ay napatingin dito. Maglalaro na ba ako, coach? Tanong nga nito at isang seryosong tingin naman ang ginawa ni Andrea rito. Sa tingin ko ay hindi pa. Kailangan mo nating maipakita sa kanila na lahat ng mga players natin ay may kakayahang pumuntos. Wika nga ng kanilang coach na napatingin naman kay Ricky. Magpapahinga ka na ba, Ricky? Tanong pa nga ng dalaga kay Mendez na umiling naman. Sa second quarter na lang, gusto ko munang malaman ang gagawin mo para matapatan sila. Sabi nga ni Ricky at makikita sa mga mata nito ang tiwala para kay Andrea. Batid niyang may naiisip ito at alam niyang sa pagkakataong ito ay sila naman ang aatake. Isa pa, kung si Lorenzo na raw ang magiging point guard ay malaki ang chance na siya muna ang maging shooting guard. Mas maganda raw sa pagkakataong ito na siya muna ang pasahan kaysa mag-isip ng posibleng play para sa mga kasamahan niya. Malakas nga maglaro si Ramirez at hindi siya basta-basta matitinag sa mga gagawin kong miracle plays. Mukhang galing sa galing ang magiging laban na naming dalawa. Sabi nga ni Ricky sarili na tumayo na nga mula sa pagkakaupo. Napatingin nga rin siya sa bench ng kalaban at makikita nga roon si Henrik na nakatayo sa harapan ng kanyang mga players. Pinasok na nga ni Andrea si Dwayne Alcoba at pinagpahinga niya rin muna si Andrew Salome. Pagkatapos nga nito ay isang bagay lang ang sinabi ni coach sa kanyang mga manlalaro. Ball movement. Huwag din kayong maging tamad sa paghanap ng pwesto. Isa pa, huwag din ninyong kalimutan ng depensa. Yes, coach. Budalas nga ni na Mendez at makikita naman ang kaseryosohan kay Andrea habang nakatingin sa kanyang kasintahan. Mukhang hindi ka bagay na maging point guard sa larong ito. Ani nga ni Andrea sa kanyang isip at muli na namang nag-ingay ang crowd ng Sea Lions nang makitang pumasok na kanilang mga manlalaro. Makikita nga na pinagpahinga muna ni Ramirez sina Terona at Perez. Ang ipinalit nga niya rito ay ang dalawa niyang outside shooter na sina Mercado number 45, 6'2 at si Alonso number 20, 6'5 na nanalo ng 3-point competition last year sa All-Star competition ng liga. Sa pagkakataong ito, Carlo, oras na para ipalala sa mga taga-Kalapan kung sino ka. Sabi naman ni Henrik sa kasabay niyang si Ibanez. Tumango naman si Carlo. Seryosong pinagmasdan ang kupuna ng Mansalay. Tiningnan nga rin niya si Ricky na napakakalmado pa rin sa kabila ng momentum na nagawa nila sa labang ito. Sa pagpapatuloy ng laro ay si Lorenzo na nga ang siyang may hawak sa bola at napaseryoso na lang si Ramirez nang ito ang kanyang bantayan. Napatras tuloy si Rimiel sa depensang ibinigay nito. Parang maaagawan siya kung magkakamali raw siya ng galaw. Kaya naman, nang makita niyang sinasandalan ni Alcoba ang defender nitong si Alonso, ay isang mataas na pasa ang kanyang ginawa papunta rito. Kaso, napachill ang mga manonood na nakaasol nang tumalon sa harapan nito si Carlo Ibanez. Sinira nga nito ang pasang iyon at dito na nga napailing si Lorenzo dahil may turnover daw kaagad siya sa unang possession. Okay lang yan, Rimiel, depensa na. Sigaw naman ni Coach Andrea at bago nga makatawid ang mga manlalaro sa gitna ay bigla na lang ding nawala ang bola sa kamay ni Ibanez ng isang player na nakaitim ang magawa pa ring tapikin ito. Ricky Mendez, sabi na lang ni Carlo nang makitang hinabol ni Mendez ang bola. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Carlo? Bulalas naman ni Henrik na kaagad na hinabol si Mendez na ngayon ay hawak na ang bola. Sorry Cap, bulalas ni Carlo at nang mapatingin siya kay Mendez ay nabigla siya nang bumulusok ang bola papalampas sa kanyang harapan. Bago pa nga makalapit dito si Ramirez ay agad nitong ipinasa ang bola sa nagcut na si Lorenzo. Sorry coach, aayusin ko na. Sabi na nga lang ni Lorenzo na napaseryoso na makita nga harangan siya ni Salonga, ang 7-footer na sentro ng kalaban. Tandaan mo, ikaw ang point guard. Ikaw ang original na playmaker ng team.
Kung napapaligiran ka ng mga shooters, dito mo na gamitin ang passing ability mo. I-timing mo ito kapag nagugulo ang depensa ng kalaban. At malalaman mo naman ito, hindi ba? Naalala pa nga ni Lorenzo ang mga sinabi sa kanya ni Coach Andrea tungkol sa kanyang role sa team na ito. Humanda ka ngayon, Jerick Salonga. Bulalas nga ni Remiel Lorenzo at sa pagdiretso niya ay siya naman pagharang ni Salonga sa direksyon kung nasaan si Alcoba. Kilala ko na ang gagawin mo, Remiel. Sambit naman ni Salonga at sa paggalaw niya ay siya naman pagdala ni Lorenzo sa bola na sinabayan ng biglaang pagkanan nito. Isang Euro step ang ginawa ni Lorenzo na ikinabigla ni Salonga dahil hindi naman daw ito ginagawa nito. Pero dapat, alam mo rin kung kailan ka pupuntos. Sabi nga ni Andrea sa kanyang sarili at makikita sa mga mata niya ang pagkapositibo na mababaligtad nila ang larong ito ng dahan-dahan. Nalusutan niya si Jerick at ginamitan pa siya ng fake at Euro step ni Lorenzo. Kailan pa siya natuto noon? Bulalas na nga lang ni Ramirez na susubukan sanang humabol kaso huli na. Nasa ere na nga si Remiel at isang layup ang kanyang ginawa. Subalit mula sa kanyang likuran ay mukhang may isa pang player ng kalaban ang hindi sila basta-basta paiiskorin. Isang malinis na block from behind ang ginawa ni Ibanez na ikina-cheer ng kanilang mga fans. Ang bilis, mukhang magpapakitang gilas na rin si Ibanez. Sambit pa nga ni Andrea at makikita naman nga na ang bola ay sinalo ni Salonga sa ere. Sa pagbagsak nito sa ibaba ay napaseryosa bigla ng isang nakangiting Ricky Mendez ang bumungad sa kanya. Isang mabilis na pag-agaw ang ginawa ni Mendez na sinundan niya ng pagkilos na parang titira. Napasabay naman si Salonga at nabigla na lang ang sentro ng kalaban nang makitang hindi pa pala tumatalon si Mendez. Isang fake move iyon at ngayon pa nga lang si Mendez tumalon para ibangga ang kanyang katawan sa 7-footer na si Salonga. Sumilbato ang referee dahil sa pangyayaring iyon. At ang mga manonood ay nagulat na lang nang kumawala pataas ang bola pagkatapos noon. Umiikot ito na tumama sa gilid ng ring at kasunod nito ay ang pagpasok nito sa loob na ikinatayo ng mga supporters ni Mendez at ng mga taga-Mansalay. Foul, blue number 4, basket counted. Sambit pa nga ng referee na sumenyas pa ng kamay pababa. Si Mendez naman na napaupo sa sahig ng court ay agad na inilalayan ni Lorenzo para tumayo. Mukhang dapat talaga ako ang bumantay sa Mendez na ito. Sabi nga ni Ramirez sa sarili at dito na nga niya sinabihan si Mercado na siya raw ang bumantay kay Lorenzo. Nang makita naman ito ni Andrea ay medyo napangiti siya dahil inaasahan na raw niyang mangyayari ito. Sa pagkakataong ito ay dito na raw niya makikita kung may improvement bang nangyari sa player niyang si Lorenzo matapos ang isang buwan nilang practice sa training. Naipasok nga ni Mendez ang bonus free throw at ang mga nakakakilala sa kanya ay napacheer na lang. Si Ricky naman ay napaseryoso nang si Ramirez na muli ang lumapit sa kanya. Napatingin nga rin siya sa kakamping si Lorenzo na siyang naghihintay naman sa pagbaba ni Mercado na dala ang bola. Nang makalampas nga sa gitna ang mga manlalaro ay napaseryoso naman si Mendez nang sandalan siya ni Ramirez at inatrasan papasok sa perimeter. Itinaas nga ni Hendrik ang kanyang mga kamay para hingi ng bola na siya namang ginawa ni Mercado. Pero sa pagdating ng bola ay napaseryoso ang lahat ng salubungin ito ni Alcoba at kagaya ng ginawa ni Ibanez kanina ay ito rin ang ginawa ng 6'5" na batang player ng Mansalay. Kasunod nga noon ay ang mabilis na pagbato ni Alcoba sa bola papunta sa kakampi nilang patungo na sa kanilang side. Mabilis nang nakatakbo si Remiel Lorenzo nang makita iyon at isang simpleng layup ang pinamalas nito sa harapan ng mga manonood na nakaasul. Nice interception, Dwayne. Bulalas naman ni Mendez na pasimple pang tinapik si Alcoba. Si Ramirez naman ay napabuntong hininga sandali dahil sa turnover na iyon. 4-0 run after ng timeout na iyon na nangyari. Sabi nga ni Ramirez sa kanyang sarili na napasulyap sa bench ng Mansalay. Dito nga ay nakita niya nakangiti sa kanya ang magandang coach ng team na iyon na nagpakuyom naman sa kanyang kamao. Gamitin natin ang advantage namin ni Ibanez sa ilalim. Sambit naman ni Salonga na seryosong napatingin sa mga tumatakbong players ng Mansalay. Bigla nga niyang naalala ang mga laro na kung saan ay kalaban nila ang team na ito. Unang quarter pa lang ng game namin sa kanila noon ay nawawala na sila ng pag-asang manalo. Pero ngayon, parang iba ang nararamdaman ko sa mga ito. Sabi nga ni Salonga sa sarili at ngayon ay pasimple niyang pinagmasdan ang player na may numero 3 sa likod ng jersey. Sumagi rin sa isip niya ang laro nito noon at may isang bagay ang bumagabag sa kanya na nagpasulyap din ng mata
niya kay Henrik. Hindi pa inilalabas si Mendez ang kanyang buong kakayahan sa labang ito. Sabi naman ni Mover Flores sa mga kasamahan niya. Dito nga rin napaseryoso na Baron at ang mga katabi nitong Agoncillo. Paano mo naman nasabi? Tanong naman ni Von Aldaban na kasalukuyang umiinom ng buko juice na hinaluan ng gatas na nasa bote ng mineral water na binili ng kanyang asawa. Dahil masyado pang maaga, mukhang nire-reserba niya ang kanyang lakas sa sunod na mga quarter. Mukhang planado nila ang labang ito. At dahil sila ang Mansalay Black Knights, ay maaring hindi ito napaghandaan ni na Henrik ng mabuti. Dagdag pa nga ni Mover na napahawak ang kanang kamay sa kanyang umuusbong na balbas. Sa pagbalik ng possession ng bola sa Sea Lions, ay ipinasa nga ni Ramirez ang bola sa kanilang sentro na si Salonga. Mabilis na nakaposte ito sa sentro ng Mansalay at isang madaling 2-point shot kaagad ang nagawa nito para muling kalampagin ng supporters nila ang venue. Pagkatapos nga noon ay mabilis namang hinabol ni na Ramirez si Mendez, Lorenzo at Alcoba na balak na naman sanang gumawa ng quick shot mula sa inbounding. Napangiti na nga lang si Ricky nang mapigilan sila ng kalaban sa kanilang plano. Kung kaya't hiningi na nga lang niya ang bola mula sa nagtawid na si Balbuena na iniwanan ni Ibanez sa pagkakalang pupunto sila. Pagkasambot nga ni Mendez sa bola ay mabilis naman siyang tinapikan ni Ramirez. Pero nakaiwas si Ricky roon at isang mabilis na pagpasa kay Lorenzo ang kanyang ginawa bago pa man muling dumikit sa kanya si Ramirez. Kasunod nga rin ito ay ang kanyang mabilis na pagtakbo papunta sa likuran ni Magbuo. Pasimple namang gumalaw ang kanilang sentro nang humabol si Ramirez. At dito naman mabilis na gumalaw si Lorenzo habang nakatingin sa pupuntahan ni Mendez. Napansin naman ito ni Mercado kung kaya't isang mabilis na pagharang sa direksyon kung saan lilitaw si Mendez ang kanyang ginawa. Subalit sa ibang direksyon napunta ang bola. Kay Alcoba ito dumiretso at sa pagsambot ng 6'5" na batang player na iyon ay isang mabilis na pagtalon paharap sa basket ang kanyang ginawa. Makikita sa batang iyon ang kumpiyansa at dulot ito marahil ng experience niya sa paglalaro sa Amerika. Isang jump shot ang kanyang pinakawalan at nabigla naman si Alcoba sa pag-aakalang makikita niya ang basket. Sabi na nga ba't sa iyo pupunta ang bola? Sabi naman ni Ibanez na makikitang sinabayan si Alcoba matapos na hawiin ng kanyang kakamping si Alonso. Binitawan na nga ni Alcoba ang bola at kahit hindi ito na-block ni Ibanez ay alam niyang magmimintis ito. Rebound! Bulalas ni Dwayne sa kanyang paglapag. Tumalbog naman ang bola sa ring at bumagsak naman sa sahig si Magbuo nang i-box out siya ni Salonga na buong lakas na kinuha ang rebound pagkatapos. Problema namin ngayon na itong si Ibanez. Parang alam niya ang gagawin ng mga players ko Sabi na nga lang ni Andrea sa kanyang sarili. Bago naman bumaba sa sahig si Salonga ay agad nga siyang lumingon sa side nila habang nasa ere. At nang makita niya ang mabilis sa pagbaba ni Ramirez ay ibinato na niya kaagad ang bola patungo roon. Ito nga ang nagpakalampag sa mga manonood at makikita nga rin ang mabilis sa paghabol ni Mendez dito. Ang bilis ni Mendez, naabutan pa rin niya si Ramirez. Sabi nga ng isa sa mga manonood. Nang masambot naman ni Ramirez ang bola ay bumigla siya ng paghinto sa 3-point area na naging dahilan upang si Ricky ay mapalampas ng 2 hakbang. Sa kanya naman pagharap kay Ramirez ay nasa ere na ito at ang bola ay mabilis itong pinakawalan. Sa paglapag at pag-atras ng galaw nito ay isang seryosong tingin pa ang ipinakita sa kanya ni Henrik. Boom! Bulalas ng announcer sa pagpasok ng tres ni Ramirez at dumagundong na naman ng malakas na cheer mula sa mga manonood dahil sa play na iyon ng Sea Lions. Isang nakakabinging sigawan na nagparindi sa mga tainga ng mga manonood na hindi nakaasul at mas lalong napangiti si Mendez sa mga nangyaring ito. Parang lalong pinapatas ito ang kanyang excitement at nang mapatingin siya kay Ramirez ay napabuntong hininga na lang siya. Tres pala ha, sambit ni Mendez na maraha ay ginalaw ang kanyang palad. 10 pa rin ang lamang nila, dagdag pa nga niya at napatingin pa nga siya sandali sa kanilang bench na kung saan ay seryoso namang siyang pinagmamasdan ng kanyang coach. 23-13 ang score at sa pagbalik ng bola sa kamay ng Mansalay ay isang mahigpit na full court defense kaagad ang ginawa ng kanilang kalaban. Tila raw yata pinalakas lalo ng tres na pinakawalan ni Ramirez ang kumpiyansa ng mga ito. Ramdam nga ni Ricky ang gaspang sa pagbabantay sa kanya ni Ramirez. Nakita rin niya na hindi makawala si Lorenzo sa depensa ng katapat nito. Alam ng binata na 4 na minuto na lang ang natitira sa unang quarter at alam din niyang pagpapahingahin siya ni Andrea sa sunod na quarter.
Makikita nga ang pagkilos ni Ricky at isang pasimpleng hawi ang kanyang ginawa kay Ramirez, at pagkatapos nito ay buong bilis siyang tumakbo para hingi ng bola kay Lorenzo. Sa pagpunta nga ng bola sa mga kamay ni Mendez ay agad siyang gumalaw pakaliwa, at nang makita niyang sumabay si Ramirez ay doon na nga siya kumanan. Hindi pa kasi siya humakbang at pinakagat lang niya ang kanyang defender sa kanyang fake move pagkasambot sa bola. Nagawa nga ng Mansalay na itawid sa gitna ang bola, at si Ramirez ay napaseryoso nang impasa ni Mendez ang bola kay Alcoba. Si Alcoba ba ang palagi mong papupuntusin? Kanina ka pang parang may tinatago sa akin. Bakit hindi ka magpakitang gilas habang nakabantay ako? Bulalas naman ni Henrik sa sarili, at kanina pa rin nga niyang napapansin ang pagiging kalmado nito. Pinostehan naman ni Alcoba ang defender nitong si Alonso, at nang naramdaman niyang nahihirapan na ang kanyang katapat ay doon na nga gumalaw ang kanyang mga paa. Isang mabilis na hakbang pauna at agad siyang tumalon palayo ng paharap sa basket. Isang fade away jumper ang pinakawalan ni Alcoba, at sa pagpasok nun sa basket ay siya namang paglalaho ni Mendez sa likuran ni Ramirez. Sa pagpasa nga ng bola kay Mercado ay nabigla na lang ang mga manonood nang mula sa tabi ng court ay biglang lumitaw si Mendez, at walang kamalay-malay na inagawan nito ng bola ang kalaban. Napatakbo naman kaagad dito si Ibanez dahil siya ang malapit, at ngayon nga ay hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa wakas ay katapat na niya si Mendez. Napilitan tuloy si Ramirez na tauhan si Balbuena na parang humahanap ng mapwepustuhan. Masaya akong nakabalikan na Mendez, at magandang oportunidad na rin ito para tingnan kung gaano ka na nga ba kagaling, o kung magaling ka pa rin ba kagaya noong magkalaban pa tayo sa CBL. Sambit pa nga ni Ibanez, at sa pagdikit niya kay Mendez ay napaseryoso siya nang babaan ng katapat niya ang dribbling sa bola. Dito niya nakita kung gaano na ito kagaling sa dribbling, at nang susubukan niyang sirain ang galaw nito ay isang mabilis sa pag-iwas ang ginawa ni Mendez. Hinabol ito ni Carlo, kaso muling sumali si Ricky, at ang mga manonood ay napalunok na lamang sa kanilang nakikita. Heto na naman si Mendez, sambit ni Mover na napatuon sa gagawin ni Ricky Mendez. Si Ramirez naman ay napatakbo na lang para palitan si Ibanez na parang pinapasayaw ni Mendez sa galaw nito. Hindi mo yung ginagawa sa akin kanina. Ibig sabihin ba nito ay maganda ang depensa ko? Kaso parang hindi yun ang gusto mong mangyari, sabi nga ni Henrik sa kanyang sarili. Nang makita naman ni Ricky ang paglayo ni Ramirez sa kakampi niyang si Balbuena ay doon na nga mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay. Sa paglapit ni Henrik ay siya naman pagguhit ng bola sa pagitan ng mga paa nito at ng kay Ibanez. Nakita ninyo ang pasang iyon? Bulalas na mga manonood. Ganyan nga Ricky, paghulain mo ang mga kalaban sa gagawin mo. Wika naman ni Andres sa kanyang sarili, at nang saluhin ni Balbuena ang bola ay siya naman pag-box out ni Magbuo kay Salonga. Naisahan ako ng isang ito, sambit nga ni Ramirez, at napalingon siya kay Balbuena na kasalukuyan ang nasa ere para ilagay ang bola sa basket. 23-17 ang naging score matapos ang tirang iyon ni Arjan Balbuena, at sa pagbalik ng bola sa team ng Sea Lions ay parang may kung anong pangamba ang dumaloy sa kanilang mga sarili dahil kasalukuyang nasa gitna si Mendez na tila inaabangan sila. Kaunti pa, sabi nga ni Mendez sarili na napatingin pa nga sa mga natitirang minuto ng unang quarter. Kung makakahabol kami ng ganito lang ang gagawin namin, mukhang hindi pa oras para gawin ko ang nasa isip ko. Carlo Ibanez, Jerick Salonga at Henrik Ramirez, ano kaya ang mararamdaman ninyo kung ilalampaso ko kayo sa loob ng isang play? Bulalas nga ni Ricky sa kanyang sarili, at bigla siyang nakaramdam na parang may mali raw yata sa kanya ngayon. Nang mapatingin nga siya kay Ramirez ay maraan siyang napailing. Magaling ka ba talaga, Henrik Ramirez? Ikaw ba talaga ang best player ng ligang ito, ng Oriental Mindoro? To be continued. Sa mga gustong mag-donate at magbigay ng tip, ito po ang ating GCash account, 0916-425-3887. Salamat. Para naman sa ating shoutout ngayong update na ito, ito yung mga nag-comment noong last 2 updates natin na hindi ako nakapag-shoutout kasi bilisan na ako nag-narration nung makaraan nun gabi na. So ito na, ito yung mga nag-comment noong last 2 chapters.
Shoutout kay Donna Olimpo, Sweetenia Magbanwa, Justice Pahardo, Carlo Magat, William Martinez, Antonio Dumalaos, EJ Fria, Roger Cortez Jr., Carol Abiuan, Juan Tubali, Emilia Manzano, Jose Tampoco, Chard Bobis, Rar Alpay, Ram Chris Mitante, Rex Oybair, Jowen Rebucan, Dennis Ansol, at Justin Bulan. Maraming salamat sa inyong pagko-comment. Sa mga magko-comment ngayong update na ito, may shoutout kayo sa ating update bukas. Maraming salamat. Tapos para naman sa mga interesado mag-avail ng ating advanced chapter ng book 4, PM lang kayo sa FB page na Taong Sorbetes na nasa screen. Follow na rin ninyo yan. Tapos ang ating pricing ng advanced chapters ay 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters. May promo tayo sa mga hindi pa nakakaranas na mag-avail na 100 pesos 15 chapters at o kaya ay yung mas malaki na 300 pesos 50 chapters. Bale first time sa unang avail lang yun, unang avail. Tapos regular pricing na yung next. Bale ang ating advanced chapters ay na available ay hanggang book 5. Bale ang book 5 ay nasa chapter 100 na as of recording. At bawal nga palang mag-avail ng may likdang kasi nakalista po ang pangalan ng mga nag-a-avail. Maraming salamat. Tapos sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel na Mangyan Story TV, mag-subscribe na po tayo. Tapos ito pong update natin ay huwag nating kalimutang i-like. Pwede rin ninyong i-share at pwede rin kayong mag-comment kung gusto niyo na ma-shoutout. Bale, follow na rin po kayo sa ating FB page na Taong Sorbetes, gaya sabi ko nina. Tapos ang FB account ko po ay Ricafort and M. Jeffrey na nasa thumbnail at saka nandun sa ating parang cover ng title ng chapter. Tapos meron tayong TikTok na Taong Sorbetes. Tapos ano pa nga bang account natin? Basta itong YouTube channel sa mga hindi pa nakasubscribe. Subscribe na kayo tapos always like sa ating mga update para magandang ating engagement kay YouTube. Salamat po, salamat. Ang update po natin ay bukas. Sure ko pong bukas may update tayo. Tapos sunod po nun ay Friday na. So salamat sa paghintay at maraming salamat sa pag-unawa kasi na-delay tayo ng pag-update sa ating regular schedule pero at least 3 chapters per week pa rin tayo. So hello and goodbye.